Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na nagwika, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo't nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Subalit lumapit sa kanyang babae. Nanikluhod sa kanyang harapan at nagwika, "Tulungan po niyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Subalit ang mga tuta man, nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At doon di gumaling ang kanyang anak. Mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin ay napakagandang ebanghelyo tungkol sa disposisyon natin tungkol sa panalangin. At tayo ay maging matyaga, maging mapagpunyagi, hindi namimitawan sa ating pagdadasal. Bagay yan na nakita po natin sa kabila ng ilang araw na patuloy tayo na meron pa ring baha dun sa ating daan. Pero sa kabila po nun, nandito pa rin kayo ng mga nagsisimba. Sa ordinaryong mga araw, nandyan yung mga matatanda natin, lalong higit, patuloy na lumulusong. Naglalakad sa tubig. Hindi lang ang Panginoon na naglalakad sa tubig, pwede rin pala tayo. Kaya uminom na po kayo ng doxycycline. Yan po yan, isang beses lang. So ngayon sa araw ng linggo, bagamat humupa na po, at sana nga magtuloy-tuloy na din, nandun pa din. Yung mga bagay po na ito, kahit wala tayo sa simbahan sa araw-araw, huwag tayo makalimot na magdasal. Siguro yun po yung unang bagay na napakahalaga na panghawakan natin na paulit-ulit ko di po sinasabi. Balik natin yun. Yung pagdadasal natin bilang mag-anak, pagdadasal natin para sa bawat isa, pagdadasal natin hindi lang dahil meron tayong kailangan o pagsubok na dinaraanan. Pagdadasal para lagi-lagi tayong gabayan at liwanagan ng Panginoon. At maging malinaw sa atin na wala talaga tayong pwedeng asahan at tunay na pagtiwalaan kundi ang Diyos. Sa ebanghelyo na tunghayan natin ng isang ina, tanong nga ba ang pinakamasakit sa isang magulang na nandun na mawala ng magkaroon ng anak na nagdadaan sa karamdaman. Sakit, sabi nga nila, pag nararamdaman ng magulang ay doble doon sa sakit na mararamdaman ng isang ina. Yung mga nagdaang araw, may mga nabalita na may mga bata na nalunod. Di ba napanood natin? Nalunod. Dahil tinangay ng baha, merong naglalaro, di sila napigilan, meron namang sumagip. At makikita natin kung paano nananaghoy yung mga ina. Gandang balikan po natin dahil araw-araw napapanood natin ang ganyang mga tagpo ng buhay. Mga tao na namamatay, mga tao na nagkakasakit o kaya na-aksidente. At sa tuwing napapanood po natin yan, magandang tanongin natin ating sarili.
Nagdasal ba tayo? Kuminsan nakikita lang po natin, naaawa tayo. Kuminsan, humuhusga tayo na, ba't naman pinabayaan mo kasi, alam mo naman ng ganito, ganyan. Pero pagkaraan ng lahat ng yan na maiisip natin, o masasabi natin, o maipupuna natin, o mararamdaman natin, kung nalungkot man tayo, o nabagbag yung kalooban natin, sa dulo ng lahat ng yon, maganda pong tanong ay, nagdadasal ba tayo? Pag nakakasalubong tayo ng patay, noong araw merong ganun naghahagis pa ng barya tapos nagdadasal. Pero pag titingnan po natin, hindi naman yung paghahagis Na kung tutusin, siguro yun yung paglilimos kaya hinagis para nandun. Pero naging, ewan ko kung ano yung kahulugan dun sa iba. Pero yung magbigay ka, tumulong ka, at higit sa lahat, magdasal. Kaya nga po, yan yung napakalaking hamon at paalala sa atin. At lalong higit sa gitna ng ganitong mga bagay, makakaahon pa nga ba talaga tayo sa baha? Mababago pa nga ba yung mga uri ng mga tao na namumuno sa atin? O tayo mismo, may pag-asa pa ba? Ang susi po ay sa ating taimtim na pagdadasal. Sa Ebanghelyo natin, makita natin kung anong pinagdadaanan ng tao o pagdadaanan ng bawat isa sa atin sa tuwing tayo nananalangin. Sa Ebanghelyo, narinig natin, nakikiusap yung babae. Jesus, sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Dahil ang aking anak na babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. At sa gitna ng mga bagay na yan, anong reaksyon ng Diyos? Tahimik lang. Sa buhay man po natin, minsan ganyan din yung nararanasan natin. Para bang nakikinig ba ang Diyos? Naririnig ba talaga niya ako? Saan nga ba napupunta yung dasal ko? Dahil kung minsan nagdadasal tayo pero parang walang nangyayari, di ba? Kunin na sana ni Lord, pero nangyayari, nakakawala. Di ba? Hindi naman nakuha. Nararamdaman natin po yun. Lalo na kapag mayroong isang mahal sa buhay na may sakit, na kuminsan sa halip na gumaling, lumala pa yung sakit. O pinagdadasal natin yung isang mahal sa buhay na imbis na malapit sa Diyos, para bang nalayo pa. O pinagdadasal natin yung pamilya natin, o kung ano mang problema yung pinagdadaanan natin, pero lumilipas ang panahon, patuloy pa rin na nananatili. At lalong higit sa bayan natin. Nananampalataya tayo sa Diyos, nagpapahayag tayo ng pananalig sa Diyos. Pero unti ba yung mga tao nangangaral, sila yung nangungulimbat, ginagamit pa yung pangalan ng Diyos. Para bang lumalala. At sa gitna ng lahat ng yan, nandyan na may tatanong natin, nakikinig ba talaga ang Panginoon? Sa Ebanghelyo, sabi po doon, gaputok man, hindi tumugon ang Panginoon. Ang nakiusap na nga't nanalangin yung mga apostol. Pero sabi ng Panginoon, sa mga tupang naliligaw ng sambayan na Israel lamang ako sinugo. Kuminsan, pag po nagdadasal tayo, kasi ang pakiramdam natin para bang meron tayong patago. Kaya hinahanapan natin ang Diyos. Hinahanapan natin ang Panginoon na maging mabuti, pero ang tanong tayo, naging mabuti ba tayo? O tinatanong natin kung may magagawa ba ang Diyos? Ang tanong tayo, may ginagawa ba tayo? Ang dali kagad nating ibalik sa Panginoon. At dito yung babae na Anaynita, isang hentil. Malinaw sa kanya yun. Yung salita na yun ng Panginoon na sa mga tupang naliligaw ng Israel ako'y sinugo. Doon pinahahayag ng Panginoon yung disposisyon ng mga tao na para bang yung mga tapat, yun yung panunumbalikin ng Diyos. Pero yung mga hintil, nandun na sila sa gilid-gilid.
Pero dito makita po natin, hindi sinasara ng Panginoon yung pintuan. Kasi kahit yung mga Hudyo na tapat, na hindi naging tapat, gusto niyang panumbalikin. Kasi yung mga hintil, kung tutusin, wala namang silang obligasyon o kung tutusin, walang pwedeng hingin. Pero, yun ang tugon ng Panginoon. Kaya nga po, yan yung pangalawang balakid, kaya kuminsan, nahihirapan tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kaya para bang ang gusto natin ng Panginoon yung sumunod. Ang gusto natin mangyari yung gusto natin. At ang gusto natin ng Diyos ang sumunod sa atin. Because of that sense of entitlement. Pero hindi tumugon ng Panginoon. Pero maganda po doon. Kasi nangyayari sa atin kapag hindi mo na nakamit yung hinihiling mo, namimitawan tayo. O meron iba, sinasara yung puso sa Diyos. O meron iba, lumipat na ibang relihiyon. At meron iba, kinalimutan na ang Diyos. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Dahil kung meron talaga, bakit ganito, bakit ganyan? Pero maganda po sa Ebanghelyo, at yan yung pinapaalala sa atin, huwag tayong bumitaw. Kung noon na mahaba-haba pa yung dasal mo, nagnonobena ka. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nagro-rosaryo ka, nagsisimba ka. Tapos para bang walang nangyayari. Dito sa Ebanghelyo, makita natin na mangyari yung bagay na yun na sumagot ang Panginoon. Sa tupang naliligaw, anong nangyari? Sa halip na lumayo yung babae, lalo siya lumapit sa Diyos. Kung una mahaba pa yung dasal niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Ngayon, ang dasal niya ay, Lord, help me. Sabi ko nga po sa inyo, nung araw may nakikita akong ganun eh. Pray, it works. Pero nung sumunod, binakita ko kadugtong, pray harder. It really works. Kasi ang daling sabihin, pag nagdadasal tayo, oy, sinagot ako. Talagang kumikilos ang Diyos, didinggin niya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. At pag dumating yung mas mabigat na yun, mas mahirap maintindihan, tumitigil ba tayo? Sabi niya, pray harder. Pag-iisipin po natin, ba't ka nga ba bibitaw? Pag bumitaw ka, kanino kakakapit? Kung tunay na nananampalataya tayo, alam natin ang Diyos ay isang magulang, isang mapagmahal na Ama. Ang kailangan lang natin talaga ay magtiwala. Huwag mamatawan. Patuloy na panghawakan yung relasyon natin na yun sa Diyos. At nandun na manalig, Lord, help me. Tulungan niyo po ako. Hindi siya bumitaw sa kabila ng pagsubok. At sabi nga ng Panginoon, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak para ihagis sa mga tuta. Sa unang dinig, pagpakikinggan po natin, para bang napakamapanghusga naman ng Panginoon. Pero yun ang kaisipan kung tutuusin ng mga Hudyo tungkol sa mga hintil. Ang turing nila doon sa mga hintil ay mga aso. Pero dito sa Ebanghelyo, hindi aso ginamit ng Panginoon, mga tuta. Yung mga hayop na inaalagaan sa loob ng bahay. Pero kung isipin po natin, kung ikaw sasabihin na ikaw ay hayop, ikaw ay aso, ikaw ay pakainin, anong magiging reaksyon mo pagkaraan? Pwede mo sabihin, hindi mo lang ako tinulungan, hinahamak mo pa ako. Diba? Kaya pwede po tayong magdamdam eh. Pero dito, makita natin sumagot yung babae. Sabi niya, kahit man po ang mga tuta ay nagsisikain ng mumo nalalaglag sa hapag,
ng kanilang Panginoon. Hindi po sabihin natin ay mababang tingin ng babae sa kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan yung kanyang sarili na walang halaga. Alam niya yun ang tingin ng mga Hudyo. Pero pinatunayan pa rin ng babae na kahit ang tingin niyo sa amin aso, disente pa rin kami. Nandun na, hindi namin kayo aagawan ng pagkain. Maghihintay lang kami nung nalalaglag kung meron mong malalaglag. Kikilalanin pa rin namin yung kagandahang loob. So doon makita po natin yung napakalaking kaibahan ng tao sa hayop. Kaya nga po, anong pinakita rito na katangian ng babae na napakahalagang taglayin natin? Yung kababaang loob. Ang kababaang loob, yun po ang susi para lumalim at maging malalim yung ating pananampalataya na hindi tayo bumitaw. Kaya nga po, yan yung napakahalaga na panalangin natin. Na hindi natin sinasabi, Panginoon, naniniwala ako sa iyo kasi sinasagot mo lahat ng panalangin ko. Panginoon, maniniwala ako sa iyo kung sasagutin mo yung panalangin ko. Kung ibibigay mo yung kahilingan ko. Ang tunay na pananampalataya ay katulad nung sa babae na nananalig siya sa kabutihan ng Diyos. Nananalig siya sa kalooban ng Diyos. Nananalig siya sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. At hindi po yun madali. Iba-iba tayo ng pinagdaraanan o pinagdaanan, alam natin. Dadating at dadating tayo sa pagkakataon na hindi na natin alam kung ano yung gagawain natin. Hindi na natin alam kung ano yung panalangin na sasambitin natin. Hindi natin kontrolado yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sakit, problema, pagsubok. Ang sinasabi lamang po dito ay huwag tayong bumitaw, huwag tayong tumigil sa pagdadasal. Kasi kahit ang Panginoon para bang hindi nakikinig, kung ang Panginoon para bang tahimik, alam natin ang Panginoon lagi na nandun. At sa tuwing tayo nagdadasal, tumatawag sa Kanya, naririnig yan ng Diyos. Kaya nga po, sa buhay po natin, yan na napakagandang sinasabi sa Ebanghelyo. Kahit anong hirap, huwag tayong bumitaw. Huwag tayong lumisan. Huwag tayong lumayo. Kahit kumisan yung panalangin natin, hindi madali, magdasal pa rin tayo. Kaya nga doon, napakaganda po ng rosaryo eh. Kasi kumisan, kasabihin mo, alam naman na ni Lord yung kailangan ko eh. Hindi ko naman alam kung ano na yung dadasalin. Paulit-ulit ko ba sasabihin, sana gumaling, sana ganito, sana ganyan. Yung rosaryo, kahit sabihin mong, paulit-ulit sabihin mo, Aba, Ginoong Maria, Ama namin, luwalhati. Sinasabi mo lang sa panalangin na yun, naniniwala ko, Panginoon, nandiyan ka. Gusto kitang madama, gusto kong manatili sa iyong presensya. Kaya nga sa pagdadasal, yan laging sinasabi nung araw eh. Huwag kang tumigil sa pagdadasal. Huwag kang madaig ng kahit na ano na intindihin o alalahanin. Dahil ano? Dahil may awa ang Diyos. Hindi bingi ang Panginoon. Hindi laging tulog ang Panginoon. Alam lamang talaga ng Diyos kung kailan siya dapat talagang tunay na sumagot. Kaya nga nang sabihin ng babae yung bagay na ito, sumagot ang Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya at ibinibigay sa iyo yung hinihiling mo. Ang isang malalim at mahusay na pananampalataya ay hindi isang relasyon sa Diyos na walang pagsubok. Sa katunayan, pagtitingnan po natin sa paglipas ng panahon, ang napakahalaga ay nandun na nananalig tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Meron nga po isang kwento, merong pamilya na nagdaan sa pagsubok at
Hindi naging madali para sa kanila dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Tapos, nung huli, sabi nung anak doon sa kanyang ina, dahil sila lang yung natira, sabi, Mama, huwag mo na muna akong sabihan tungkol sa Diyos. Alam mo naman yung pinagdaanan natin. Tapos nalulungkot yung nanay. Sabi niya, ako man dinaanan ko din. Ako man nahihirapan din. Pero nung huli, sabi niya, sige, kung ayaw mong banggitin ko lagi sa iyo yung mga bagay-bagay na yan tungkol sa Diyos, alam mo naman na, malaki ka na. Nung araw pa man din sinasabi na natin sa inyo lahat yan, sige, kung yan ang gusto mo. Pero hindi ako titigil banggitin yung pangalan mo sa Diyos. O ayaw mo man na banggitin ko sa iyo ang Diyos, you don't want me to mention God anymore to you, I won't fail to mention your name to God. At yun ang ginawa nung ina. Di siya tumigil na pagdasal yung kanyang anak. Banggitin yung kanyang anak na sana maintindihan niya, sana magbukas muli yung kanyang puso, sana magbago siya, sana maghilom siya. Kaya nga sa panalangin niya, iba-iba yung karanasan niya. Paminsan, puno ng kapayapaan, pag-asa. Paminsan, naiiyak siya. Sinasabi lang niya, katulad nung panalangin ng babae, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, tulungan mo yung aking anak. At isang araw, paglipas ng maraming taon, lumapit sa kanya yung anak niya, sabi, Mama, simba tayo bukas. Tapos naiyak daw po yung nanay. Kasi sabi ng anak, ba't kayo umiiyak? Sabi niya, ang tagal ko nang sinasabi sa Diyos to. Tapos, ngayon napatunayan ko na talagang nakikinig ang Diyos. Dinirinig niya yung ating mga dasal. Kaya nga po, sa buhay po natin, yung pong dasal, kung iisipin po natin, akala natin para bang yung nagbabanggit ka lang. Hindi. Yung panalangin natin, ang bunga po niyan, mas malalim na pag-ibig, mas malalim na pag-asa. Kaya tumigil man tayo na magsabi, magdasal ka, o magbasa ka ng Bible, o magsimba ka. Kung hindi tayo tumitigil na magmahal, kung patuloy tayo naglilingkod, kung patuloy tayo nagmamalasakit, kung patuloy tayo na nagiging tapat at mabuti, mas malakas pa po yun kaysa dun sa salita. At hindi maaaring hindi mapansin at madinig. Kaya nga po, yan yung mahalaga po na tingnan natin sa ating sarili. Lagi tayong manalangin, maging puno tayo ng pagtitiwala sa Diyos, at lalong higit, maging matyaga tayo sa pag-ibig na yan at paghahatid ng pag-asa at kabutihan sa bawat isa.